Pagdating sa ganda ng kalsadahan, hindi papauli ang probinsya ng Sorsogon. Andyan ang mga bypass road at coastal road na pwedeng daanan ng mga biyahero. Dito sa Sorsogon, pagpasok nyo pa lamang sa mismong probinsya, madalas makakakita kayo ng mga ganyan, ng mga banderitas. Ito namang lugar na to na dinadaanan natin ngayon ay talagang pinupuntahan ng mga turista dahil white sand po yung nandyan. May enjoy nyo yung napakagandang dagat dyan, kaya maraming mga turista at mga nagsiswimming dyan sa mismong beach area na yan. Kaya ngayong episode ay magmomotor tayo mula sa Sorsogon City na dadaan sa Abuyog, Gubat, Barcelona hanggang Bulusan. Ipapakita ko sa inyo mga lugar na madalas hindi pinapansin ng karamihan. Wow! Tignan nyo tong kalsadang dinadaanan natin dito. Isang magandang araw sa inyo mga kapo at welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong episode ay mag-iikot-ikot tayo dito sa probinsya ng Sorsogon. Ngayong araw ay dito tayo magsisimula sa mismong Kapitolyo o kabisera ng probinsya. So narito tayo sa mismong Sorsogon City. Mula dito ay magmomotor tayo ng may 3 oras hanggang marating natin ang bayan ng Bulusan. Pero bago tayo magsimulang magmotor papunta doon sa may Bulusan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ina-arrange at kung ano-ano ang mga dinadala ko sa bawat mahahabang biyahe. Katulad ng laging tinatanong sa akin, una po sa lahat, ito pa rin po yung ating gamit-gamit na motorsiklo ADB 150 na may 76,000 odometer na. Maraming salamat po sa Motosafe family dahil sa inyong ginagawang pag-aalaga at pagkukondisyon sa ating motor, nakakarating po tayo ng ligtas. So ito naman po yung ating mga bag at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman. So, meron po tayo ditong nakalagay na tank bag na galing kay Immortal Motobag. So madalas dito po sa mismong tank bag na to ay dito ko po nilalagay yung reserbang drone ko dahil kapag bumabiyahe po ako sa mga malalayong lugar, 2 drone po yung baon-baon natin. So dito po yung isa, tapos dito rin po nakalagay yung mga sticker kung sakaling may makasalubong tayo sa kalsada. So meron din po tayo ditong ayan, baby wipes para ma-refresh tayo sa bawat biyahe. Gamit na gamit ko po itong Immortal Motobag na tank bag. So sa mga naghahanap, pwede nyo din bisitahin sila. Sunod naman po dito sa ating ilalim ng upuan, hindi ko na po ipapakita dahil may bag na nakapatong. Nandito po lahat ng ating baong-baong mga spare parts at tools. Meron po tayong tools na laging dala-dala. So sa mga nagsasabing wala po tayong Phillips screw, nandito po lahat sa ilalim ng compartment. So pagkatapos naman po niyan, ito naman po yung binigay sa atin ni Moto World Philippines at ni GB Philippines. So binigyan tayo ng isang set na mga box and luggages. Mula dito sa may duffel bag na nakalagay, dito nakalagay yung laptop natin at yung mga damit natin. So dito yung nakalagay sa mismong bag na to. Itong kabilang parte naman ng side pannier na binigay ni GB, wala po itong laman. Pagdating naman po dito sa may kaliwang parte ng ating GB, dito nakalagay yung ating raincoat. So madali lang po siyang baklasin kung sakaling biglang bumuhos ang ulan. At ang nakalagay naman dito sa ating top box na bigay ng GB, kaya maraming salamat po sa isang set na pinadala nyo sa atin, ay ito po. At kung nagtatanong kayo sa bawat biyaheng ginagawa ko, nag-uuwi pa rin po ako ng pasalubong. Kaya kung mapapansin nyo, yung 2 bag sa gilid natin, wala po siyang laman. Pagkatapos ng ating adventure, yung 2 bag ko sa gilid, nilalagyan ko po at bumibili ako ng pasalubong at souvenir sa mga probinsyang mabibisita ko. So ganito lang po ako mag-set up ng gamit sa bawat biyaheng ginagawa ko. Pagkatapos kong ipakita sa inyo kung ano at paano ko i-set up yung mga gamit natin sa bawat mahahabang biyaheng ating ginagawa, simulan na natin itong ating adventure dito sa probinsya ng Sorsogon. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Napakaganda ng mismong coastal area nila dito. Tingnan nyo, napakalaking words na nandito. Rompelerias. Tapos dito matatanaw nyo na yung coastal area. Meron ditong pantalan sa gilid, kaya kung mapapansin nyo, meron mga sasakyan at mga truck dito. Subukan nating tanungin kung saan ang pinakaruta nitong mismong pantalan na ito para magkaroon tayo ng idea. Ito, ganda.
Tingnan nyo, may mga sasakyan dito, tas may mga tracking. So possible din na talaga may mga barko ditong dumadaong. Tay, magandang umaga po. Tatanong ko lang, may barko po ba ditong dumadaong biyahe? Wala po. Walang biyaheng Ano lang, nagkarga yung may mga kargos na mga simento lang. mga semento. Wala lang pasahero. Okay. Sige po, salamat po. Wala pa pala dito pampasaherong barko na tumatawid sa kabilang isla. Pero dito, ayun, napakaganda ng pantalan nila. Pwede kayong tumambay dito tuwing hapon at mag-jogging tuwing umaga naman. Ang sarap siguro tumambay dito sa lugar nila, lalong-lalo na yung pahapon tapos palubog yung araw. Kakanan na tayo dito. Galing tayo dito sa may De Vera Street, Barangay Talisay. So ito na mismo mga kapo yung Sorsogon City Coastal Road. Ganun pa rin, katulad ng dati, napakasarap dumaan dito. Ito yung karagatan ng Sorsogon, oh. Wow, ito yung coastal area nila, oh. Napakaganda. Tapos doon daw sa may unahan, doon daw yung Kasiguran, Sorsogon. Napakaganda naman ito mga kapo. Nung huling pagbisita ko dito sa mismong coastal road na ito, hindi pa halos wala pa masyadong mga struktura. At dito sa Sorsogon mga kapo, pagpasok nyo pa lamang sa mismong probinsya, madalas makakakita kayo ng mga ganyan, ng mga banderita. Saya sa mga palatandaan na nasa probinsya ka na ng Sorsogon kapag may mga banderitas na. Doon pa lang sa may Welcome Arc ay makakakita na kayo ng ganyan doon sa may mga kalsada. Dito mga kapo, madalas makakakita kayo ng mga ganung banderitas. Tignan nyo itong binabaybay natin, napakaganda. Patuloy pa rin yung ginagawa nila dito mga construction dahil ayan malaking gusali ang itinatayo dito sa may kaliwang parte natin. Napakasarap magmotor dito mga kapo. Tignan nyo, chill ride lang tayo. Ang ganda ng coastal road nila. Ayan Madalas dito na ako dumadaan sa coastal road na to para hindi na ako dadaan sa pinaka city proper nila. Dito kasi ayan solong-solo ko yung kalsada at hindi natin kailangan magmadali. Chill ride lang tayo mga kapo. Tingnan nyo to, ang ganda Wow. The best. Ganda dito. Ito yung isa sa mga magagandang karanasan kung bakit tayo bumabiyahe sa malalayong probinsya. Tingnan nyo yung kalsada mga kapo. Sarap. Ayun tignan nyo yung ganda ng bundok na yun Tapos dito nyo makikita, ayan yung tinatayong Sorsogon City. Ayan, yung SM nila dito. Dati halos hindi pa to tapos, pero ngayon tignan nyo, may mga bus terminal na dito. Tapos itong pinaka-SM nila, tignan nyo, talagang ganda na. Napakaganda. Dito pala matatagpuan yung terminal nila dito sa may Sorsogon. Wow. Kumbaga sa Parañaque, ito yung PITX nila dito sa mismong probinsya nila. Tinatawag nila itong CTEX o Sorsogon Integrated Terminal Express. So kakanan tayo dito. Pupunta tayo dito. Ayan, kakanan tayo dito. Mula dito, kung saan tayo galing sa mismong Sorsogon City Coastal Road, ay babiyahe pa tayo na mahigit 1 oras o kulang-kulang 40 kilometers hanggang marating natin yung bayan ng Bulusan. Tignan nyo kung gaano kaganda yung kalsada dito sa Sorsogon. Ito yung isa sa pinakamagandang kalsada na nakita ko kung magra-rides kayo or kung magro-road trip kayo dito sa katimugang parte ng Luzon. Napakaganda mga kapo, tignan nyo. O diba?
Wow, i-enjoy na lang natin tong road trip natin papuntang Bulusan. Tignan nyo yung kalsada. Ang ganda, di ba? The best. Ang ganda ng dinadaanan natin ngayon, oh. Wow. Diretso-diretso yung kalsada ng dinadaanan natin. Sap ng hangin, sariwa. Sarap mag-road trip dito. Tapos yung nakapalibot sa mismong kalsada nga dinadaanan natin na may tig-2 lane, kalsada nga ng Sorsogon, ay puro luntian. Ang ganda, mga kaapo. Yun, oh. Wow. Grabe. Tingnan nyo to, oh. Walang kasawa-sawa. Sarap. Pag kumanan tayo sa mismong roundabout na to, dito na yung way pamatdog. Pero pagka dumiretso tayo, dito na yung Bulan. At kung saan tayo pupunta, dun sa may Bulusan. So dito tayo, diretso tayo. So ito po yung pagdadaanan ninyo kung pupunta din kayo sa bayan ng Bulusan. So diretso lang po ito, papuntang Gubat, Bulan. At ako na rin po yung magsisilbing gabay ninyo kung sakaling nais nyo rin bisitahin itong pupuntahan natin ngayong episode. So ito po yung kalsadang papunta sa ating destination. Tingnan nyo, napakapayapa, napakasimple. At chill ride lang tayo dito, mga kapo. Narito na tayo sa mismong bayan ng Gubat, dito sa probinsya ng Sorsogon. First time ko din itong pupuntahan. At na-excite ako dahil panibagong kalsada na naman yung ating dinadaanan. At dahil bago nga ito, ay panibagong tanawin yung makikita natin. At maibabahagi ko po sa inyo, nandito na tayo sa mismong North District ng Gubat, Sorsogon. Pakanan tayo dito. So ito yung tinatawag nilang Gubat Diversion Road. So dito tayo dadaan para hindi na tayo dadaan sa pinakabayan ng Gubat. Dito tayo kakanan sa mismong Gubat Diversion Road. Tingnan nyo, napakaganda, oh. So pagkatapos ng 1.8 na diversion road na to, ikakanan naman tayo papuntang Gubat Kasiguran Road. Kulang-kulang 2 kilometro din pala itong diversion road na dinadaanan natin. So para makaiwas na tayo sa traffic doon sa pinaka-town proper ng Gubat, dito tayo dumaan sa mismong diversion road. Ito yung itsura ng diversion road nila dito. Napakasimple lang. At tayo lang din halos ang dumadaan. Libreng-libre yung kalsadahan nila dito. So ito na yung dulo ng diversion road. Pagkatapos noon ay kakanan na tayo dito sa Gubat Kasiguran Road. Ayan, oh. So natsyempohan natin na may nagaganap pala ditong festival dito sa probinsya ng Sorsogon at tinatawag nila itong Kasanggayahan Festival. So from October 8 to 17, isapul natin yung kanilang festival. So kakanan na tayo dito. Buong Sorsogon may piyesta. Galing. So mula dito ay babiyahe pa tayo ng 30 minutes or kulang-kulang 24 kilometers. Tapos kakaliwa na naman tayo dahil itong kalsadang dinadaanan natin
ay papunta naman sa may Kasiguran. So dito naman sa may unahan, mga 200 meters ay kakaliwa naman tayo. Ito na yun. So dito tayo kakaliwa. Kakaliwa naman tayo dito sa may Barcelona Gubat Road. So ayan, may karatula dito, Bulusan Lake. So dito tayo, kaliwa tayo dito mga kapo. Let's go. Itong dinadaanan naman natin ngayon ay papunta na sa bayan ng Barcelona. So hindi po ito sa Espanya, kundi dito sa probinsya ng Sorsogon. Kung ako po yung papapiliin nyo kung saan masarap magmotor, kung saan masarap manirahan, tignan nyo naman. Kayo na po ang humusga kung gaano kaganda yung lugar nila dito. Napakaganda. Kaya sa mga katulad kong motorcycle rider o mga biyahero na mahilig mag-joyride, pwede nyo rin itong bisitahin at bumiyahe kayo dito sa probinsya ng Sorsogon. Napakaaliwalas ng kalsadahan dito. Hindi ka stress at mag-i-enjoy kayo talaga, promise. Ayun, narating na natin yung pinakabayan ng Barcelona. Magkakalapit lang pala itong mga bayan na dinadaanan natin magmula dun sa may Sorsogon City, dun sa bayan ng Gubat. At ito, kakapasok lang natin dito sa unang barangay dito sa bayan ng Barcelona. So itong bayan ng Barcelona ay nasa gawing coastal area. Yung dagat nila ay nandito sa bandang kaliwang side. So mamaya makikita ninyo yung itsura ng coastal area nila. Napakaganda dito mga kapo. Yun, no? Ayun. Ito yung bayan, no? So nandito na agad tayo. Ang bilis lang ng biyahe. Nandito na tayo sa pinakabayan ng Barcelona. So ayan, tignan natin to. Wow. Nasa Barcelona agad tayo. Ayan, oh. Ayan, oh. Barcelona, Sorsogon. So ito yung ruins ng lumang simbahan dito sa may Barcelona. Tapos itong simbahan naman na ito yung isa sa mga lumang simbahan dito sa Sorsogon. Ayun, oh. Yan. Napakaganda ng coastal area nila dito. Lalong-lalo na sa hapon, maraming mga tumatambay dito ng pamilya, magbabarkada. Dahil best spot itong coastal area nila. Ngayon ay tanghaling tapat, kaya kung mapapansin nyo walang tao. Pero pagdating ng hapon dito sa lugar na ito, masaya dito. Maraming tao, maraming mga nagbebenta ng mga tusok-tusok or mga snack. At ini-enjoy na lang nila yung paglubog ng araw dito. So proceed na tayo. 20 minutes na lang mula dito sa bayan ng Barcelona ay mararating na natin itong Bulusan. Meron ditong diversion road kaso hindi pa tapos yung pagsasagawa. Nung huling bisita ko dito ay putol pa yung kalsada. Pero dahil hindi pa tapos yung diversion road na ginagawa dito sa may kaliwang parte, dito muna tayo dadaan sa mismong kalsada. 20 minutes na lang yung mumotorin natin o kulang-kulang 16 kilometers. Mararating na natin yung bayan ng Bulusan. So dito tayo, kakaliwa tayo dito. Sundan natin tong mga karatol. Ramdam na ramdam ko na nasa probinsya talaga ako. Naamoy ko ngayon yung aroma na niluluto na kopra. Ang sarap sa ilong. Tapos tignan nyo to, lawak, di ba mga kapo? Ang ganda. The best to. Ay, grabe yung amoy ng kopra. Tignan nyo yung kalsadang to. Ay, grabe, ang sarap singhutin nung amoy ng kopra. Parang may mga nagluluto dito sa dinadaanan nating kalsada. Dahil kapansin-pansin dito sa probinsya ng Sorsogon, ayan, napakaraming mga puno ng nyog. Kaliwat kanan dito. Ayan, hanggang dun sa may bundok. Kaya talagang pagsasaka ng kopra yung isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga lokal dito. Ang sarap dito mga kapo. Ang sarap amuyin ng nilulutong kopra. Parang ito yung amoy ng lana o yung langis na nilalagay natin sa ulo
Kung alam nyo yung lana, ito yung amoy na nalalanghap natin dito mga kaapo. Wow, tignan nyo tong kalsadang dinadaanan natin dito. Kitang-kita dito yung dagat sa gilid nito. Tapos napapaligiran tayo ng mga ayan, sakahan ng palay. At tayo na harvest na nila ito ngayon. Ang ganda dito mga kapo. Grabe. Napakaganda ng probinsya ng Sorsogon. Pumasok na tayo sa unang barangay dito sa bayan ng Bulusan. Tingnan nyo. Ito din. Uy, may maliit na gas station din. Ayos yun Nandito na tayo sa mismong barangay San Vicente. Kung hindi ako nagkakamali, ito na yung unang barangay dito sa bayan ng Bulusan. Mula dito ay 13 minutes na lang. Mararating na natin yung pinaka town proper. Kulang-kulang mga 8 kilometers pa yung mumotorin natin, nandun na tayo. So ito yung unang barangay nila na madadaanan natin dito sa may coastal area. Yan. Napakasimple lang, di ba? Ito naman yung yan. Ayan Buhang Bulusan, Sorsogon. Bukod sa mga nakukuha nilang likas na yamang dagat dito, yan. Nagbibila din sila dito ng mga palay. Pagmula sa mga inaani nilang nyog na ginagawa nilang kopra hanggang sa mga tinatanim nilang palay, meron din sila dito pinagkukunang likas na yamang dagat. So mayaman din sila sa mga isda dahil itong dinadaanan natin papuntang bayan ng Bulusan ay talagang ayan, nasa gilid lang tayo ng dagat. So open water yan mga kapo. Maraming mga isda dyan, kaya fresh yung mga isdang mahuhuli dito. Tignan nyo, ang ganda Perfect na perfect ito sa mga gustong mag-joyride lang at makita yung kakaibang ganda. Uy, speaking of ganda, tignan nyo tong nakikita natin dito. Wow, may coastal area dito. Ang bangis teka, ganda. Ang bangis. Wow. Yung kalsadang dinadaanan natin halos katabi na mismo ng dalampasigan dito sa may Bulusan. Ang ganda mga kapo. Wala nang namumutawi sa aking bibig kundi yung salitang maganda. Kasi napakaganda naman talaga ng kalsadahan dito. Ayan may enjoy nyo talaga to. 3 kilometers na lang. Medyo malapit na pala tayo. Ayan, malapit-lapit na pala tayo sa pinaka bayan ng Bulusan. Kulang-kulang 3 kilometers na lang or bigyan natin sila. Sige. Ayan, bigyan din natin sila ng sticker. Ayan, anong pangalan mo, kuya? Junray. Ayan, shoutout kay Sir Junray tsaka kay Gmar po. kay Sir Gmar. Dito yan sa may Bulusan, Sorsogon. So napakalaya natin pero ayan. So ayan, picture tayo. Tara, patayin ko muna yung makina. Tara. Yun Yun. Tara, tayo naman. Tara, yun. Baka mahulog ka, ha? Dito, saba. 1, 2, 3.
Oy sir, maraming salamat ha. Ingat kayo, ride safe kayo. Salamat. May followers tayo dito sa Bulusan, Sorsogon. Nakakatuwa naman yung ganito. Babiyahe tayo ng malayo pero may mga nakaka-appreciate ng ginagawa nating pagpopromote ng turismo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nakakabawas ng pagod yung mga ganong klaseng pagkakataon. No? Akalain nyo, napakalayo na nito sa Metro Manila pero may nakaka-appreciate sa atin at sa ating ginagawa. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at walang sawang nanonood sa ating ginagawang pagpapakita ng ganda ng Pilipinas habang nakamotorsiklo. Maraming salamat po sa inyo. Ito namang lugar na to na dinadaanan natin ngayon ay talagang pinupuntahan ng mga turista dahil white sand po yung nandyan. May enjoy nyo yung napakagandang dagat dyan. Kaya maraming mga turista at mga nagsiswimming dyan sa mismong beach area na yan. Magbabayad lang po kayo dyan ng 30 pesos at may enjoy nyo na yung pagligo sa napakagandang dalampasigan dito sa may Bulusan, Sorsogon. Tingnan nyo yung dinadaanan natin. No? Napakaganda ng palayan dito mga kapo. We were golden turning blue. I thought you could see it too. Through our hands it slipped away. We were never here to stay. We were so wild and free. We were just kids in love. I gave you the best of me, and all I was asking of you was to never break it. So ayan, narating na natin yung pinakabayan dito sa Bulusan. Pupunta muna po tayo saglit sa may tourism office dito sa may bayan ng Bulusan para makipag-coordinate sa ating gagawing aktibidad. Alright. Saan ba? Ito na yung municipal hall ng bayan ng Bulusan. Ito na yung municipal hall ng Bulusan, Sorsogon.